Mga kababayan, ngayong araw po ng Webes, May 7 na po 2026, aalamin po natin kung saan papunta ang direksyon po ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin din natin mga direktang lugar na maaapektuhan nito, pati na rin po ang LPA na nakapasok na po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, hihiling po ako ng pabor na i-like at i-share nyo yung update natin. Importante para malaman po ng mga kababayan natin yung kondisyon at lagay po ng ating panahon. By the way, ako po muli, si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Webes, May 7, 2026. So ngayon po ay nananatili pa rin ang sama ng panahon. Actually, tatlong sama ng panahon po ito. Ang isa pong sama ng panahon o low pressure area ay nakapasok na po sa atin pong Philippine Area of Responsibility. At ito po yung nagbabadya ng magbigay ng sama ng panahon o mga paghulan sa silangang bahagi po ng Mindanao at ilang bahagi po ng Eastern Visayas. So alamin muna natin ito pong LPA na nasa loob ng at yung bagyo, and then tignan natin yung ating tropical cyclone threat potential. So kung makikita ho ninyo sa ating pinakamapa ang LPA po na nasa loob ng ating nananatili po itong unlikely ang condition. So kapag sinabi natin na unlikely ang isang low pressure area, pwede ho itong malusaw anumang oras. Nasa green na category, hindi po ganun kadelikado. Pwede rin itong pumasok sa pagiging low chance, medium chance hanggang sa high chance na LPA. Ang lokasyon po nito sa ngayon ay 315 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur, at naaapektuhan na po nito ngayon ang ilang bahagi po ng silangan po ng Mindanao. Sa ngayon, ito na mga bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay naging Category 2 o Level 2 na category po ng bagyo, which is Tropical Storm na category. Ito po ay merong lokasyon ngayon na 2,195 kilometers northeastern Mindanao, at meron pong lakas ng hangin na umaabot na sa 65 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa may sentro, at may bugso naman na 80 kilometers per hour. Yung pagkilos niya medyo mabagal ho, pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Medyo delikado na yung tropical storm category o yung nasa level 2 na category ng bagyo. Kaya kinakailangan maging alerto at maging handa po tayo. Ngayon naman, ito pong tinatawag natin na forecast weather condition. Alamin natin yung mga lugar na apektado ng LPA. Sa area po ng Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Camiguin, asahan po natin ng cloudy skies lalo na hubad ng hapon ngayong araw ng Webes na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa low pressure area. Ang LPA na yan, nasa unlikely pa ang category, pero kayang magpaulan yung extension po o trap ng kanyang hangin. No? Pero ang sinasabi ko, pwede itong maluso, pwedeng mas lumakas pa na kategorya. Ang mga lugar po na binanggit ko, mag-ingat po sa posibleng banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Sa parte naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, kasalukuyan pa rin pong naaapektuhan ng easterlies o yung maalinsangang hangin o mainit na hangin po na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So possible ang mga flash flood at landslide sa mga lugar po na maaapektuhan po ng easterlies dahil sa mga local thunderstorms. Ang easterlies nagiging local thunderstorms po yan, at dapat po alam po natin yan. So ngayon ay silipin natin at tignan po natin yung pinaka-live na mapa natin, and then makikita ho ninyo yung area of probability o yung nagiging direksyon sa ngayon ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at alamin natin kung gaano ba ito magiging kadelikado. Yung mga senior natin, mga manonood at listener natin, makinig lang po kayo sa update natin at aalalayan ko po kayong mabuti, lalo na po yung palagi nagko-comment. So ito, kung makikita ho ninyo, sumilip na, nakita na natin sa ating area of probability o area of responsibility natin yung pinaka lokasyon o direksyon po ng bagyo na nasa labas ng ating Ito pong bagyo na ito ay nasa level 2 na category. So ganito ho yan level 2 tropical storm. Pag nasa level 2 ho, ito po ay nagtataglay ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour.
at meron po itong tinatawag na warning lead time, no? No 24 hours sa mga direktang lugar na maapektuhan. At sa ngayon, salamat sa Diyos dahil wala pa naman itong direktang epekto, pero yan po ipapalapit ng papalapit po sa ating Philippine landmass, sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagka ganito pong bagyo nasa level 2 na category o tropical storm po, no? Ang lakas po nito o gaano kadelikado ba ito? Ito po kayang magputol ng mga poste, masira ang mga bubong, pati yung mga light materials kaya pong tangin yan. And then mamaya explain ko yung iba't ibang category po ng bagyo para din po malaman natin. So kitang-kita nyo naman, ito po yung area of probability niya, yung parang apa na yan, yun yung sinusundan ng magiging direction po ng bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon naman, tignan natin yung sinasabi ko po na tropical cyclone threat potential natin kasi ang sinasabi sa atin ng mga kababayan natin, kung kailan nga ba mararamdaman ang epekto po ng bagyo. Yung iba kasi gusto magkaroon lamang ng mga pag-ulan. Yung iba naman ayaw kasi siyempre pag sinabi nating bagyo, kayang magpaulan yan. Uulitin ko mga kaibigan ko sa pagitan po ng May 5 noong nakaraang araw pa, May 7 hanggang sa May 11 ay papasok po itong bagyo na tinatawag po natin na may international name na Hagupit dito po, no, sa parte po ng Eastern Visayas, parte ng North Luzon hanggang sa May 11. So yun po yung mga petsa na dapat po nating bantayan at i-monitor. Doon po sa ating tropical cyclone threat potential, nakikita ito na nasa red warning alert o red alert po ang lakas ng kanyang kategorya. Ibig sabihin, nasa tropical storm, pwede itong lumakas sa severe tropical storm, no? Very strong typhoon, super typhoon at typhoon category. Yung mga ganyang kategorya po ng bagyo nakikita natin, pero may mga pagbabago pa rin kasi na kino-consider tayo at meron tayong mga senaryo na tinitignan dito. Pwede itong mag-recurve, yan, pwede pong lumisyan pataas, pwede naman dumireksyon at tumasok dito sa Central Luzon. So ngayon, tignan nyo mabuti. Ito pong low pressure area na nasa loob ng ating bansa, unlikely ang category, nakakaapekto na siya. Ito yung hangin niya. Nakikita nyo po yung umiihip na yan. Actually, medyo mahina lamang yan. Pag unlikely kasi ang isang LPA po, nagpapaulan yan. Makulimlim na panahon, hindi naman kalakasan ng mga ulan na maidudulot po niyan, pero kayang magbigay ng mga pag-uulan sa mga direktang lugar na naaapektuhan nito. At kapag lumapit pa itong LPA na yan na nasa unlikely ang condition, ito po, kita nyo mabuti, wala siyang pinakabilog, no, kasi unlikely yung category niya. Hindi po kagaya nito, meron po talaga siyang pinakamata kasi mahina po ito, no. Kapag lumapit siya sa ating Philippine landmass, diyan po sa misilangan po ng Mindanao, automatic malulusaw yan kapag nasa unlikely category pa rin siya. Ito namang isang LPA na nasa likod po ng bagyo, tignan natin ha. Ito kasi nakikita pa rin natin sa ating tropical cyclone threat potential. Ito po sa ngayon ay nasa medium chance ang kategorya para maging tropical depression. So, ang pwedeng mangyari dito, habang papalapit po itong bagyong Hagupit, international name po sa ating Philippine Area of Responsibility, may sumusunod na naman na panibagong banta ng bagyo. At ipag-pray natin na malusaw po itong isa at wag nang masundan. Kasi pag nagdikit po yung dalawa na yan or nagsama yan, pwede pong mangyari yung tinatawag natin ng pagsasanib po ng bagyo, ng dalawang bagyo o yung Fujiwara effect. Sino pong nakakaalam, lagi ko pong ina-explain yun. Kapag meron yung distansya na 1,700 kilometers, yung layo ho niya, nagkakaroon na yan ng Fujiwara effect or nagsasanib yung kanilang lakas. Which is mas delikado po yun. Mas nakakatakot po yun. Ngayon po, bago natin alamin, yung mga direktang lugar po na maaapektuhan ng bagyo na ito, tandaan nyo, kapag ito pumasok sa PAR, sa loob ng ating bansa, tatawagin hong Bagyong Kaloy. Pangatlong bagyo pa lang ngayon 2026. Yung iba sinasabi, Kuya Francis, ang tagal na nung Bagyong Kaloy, bakit hanggang ngayon nandiyan pa rin? Wala pa naman po kasing nabuong Bagyong Kaloy. Yung mga update kasi na naglalabasan, talagang Bagyong Kaloy yung magiging pangatlo, pero hindi talaga nabubuo-buo. Yung nakaraan po na super typhoon, no, yung Sinlaco, nasa labas yun ng ating bansa, hindi yan kinonsider ng pangatlong bagyo. So, eto explain ko po muna. Dahil nga po, inaalam natin ang kategorya o lakas ng bagyo, eto pong bagyo na ito, nasa category 2. So, unahin natin, kapag category 1 po ang bagyo, o nasa signal number 1 na category, yan po magtataglay ng 39 to 61 kilometers per hour. At pagka category 1 po ang bagyo, no, ay yan po meron pong minimal to minor. Kaya magbali ng sanga o magpalipad lamang ng mga
yero na hindi po masyadong nakapako. At eto, nasa category to, eto nasa category po ito ha. Tandaan niyo pong mabuti, ina-explain ko mga kababayan, napaka-importante. Ang category 2 po na bagyo ay meron pong lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour, tropical storm category. At yan po ay kaya magputol ng mga poste, sirang bubong ng mga light materials. Eto naman, pagka nasa level 3 naman na category o category po ang isang bagyo, wala pa to sa level 3 ha. Nasa level 2 pa lang yan. Pagka level 3 na category ng bagyo, medyo malakas na ang hangin. Nasa 89 to 170 kilometers per hour at yun po merong significant na impact. Kaya magwasak ng bahay. Bahay kubo po, putol o malalaking sanga kayang maputol. Yun po ay nasa severe tropical storm na category. Kapag ka level 4 naman, ito medyo delikado and hopefully wag maging level 4. Ito nga pong bagyo na hagupit, no? Yung bagyo na nasa labas ng ating bansa. Pero kung makikita nyo naman yung mga linya na yun, yung mga dot po na yan, yung area of probability, hindi naman siya nakikitang lalakas, no? Pero kasi nagbabago. Nagbabago kasi ang ihip ng hangin at nakaka-apekto rin yung easterlies dito para magbago. Kaya mas maganda time to time, day by day, nalalaman natin ang pagbabago at direksyon po ng bagyo. Pag level 4, yan ay kaya magtaglay ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. At yun po yung nasa typhoon na category at yung magiging significant impact naman ng level 4 na category ng bagyo, kayang wasakin po kahit ang mga concrete na bahay at ma-blackout po ang ating kuryente, mawala ng kuryente dahil sa sobrang lakas po ng hangin. Ito yung pinakadelikado and ipag-pray natin huwag mangyari dito sa bagyo nito ha. And hopefully wag po talaga mangyari. Kapag nasa level 5, ito po yung merong lakas ng hangin, 185 kilometers per hour, pataas ho yun. Napakadelikado. At super typhoon ho na category yun. Pag ganoon pong super typhoon na category, extreme threat o life-threatening talaga ang lakas na kayang sirain lahat, halos wasak at delikado po talaga sa ating buhay. So yun yung mga category ng bagyo ha. Kaya dapat malaman natin kung yung may bagyo ba, anong category, ano ba ang lakas. Meron kasing bagyo na akala natin ay mahina pero sobrang malakas pala. And hopefully dapat po nalinawan kayo na nasa level 2 na category pa lamang itong bagyo na ito at hindi siya nakikitang lalakas pa ng sobra sa super typhoon hanggang sa pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon naman, ito, alamin po natin yung mga direktang lugar. Nako, alam ko marami po naghihintay dahil syempre ayaw nating matamaan talaga o maapektuhan ng bagyong paparating na ito. So, ang dapat nating gawin maghanda, maging alerto po sa mga posible pong magiging epekto. So, unahin na muna natin mga kababayan ko, no, kung ano nga ba yung mga direktang lugar na maapektuhan po nitong bagyo. Pag sinabi po natin na itong tropical storm, nakikita nyo naman, ang Eastern Mindanao, pwede pong maapektuhan ito ng trap or extension po ng kanyang hangin kasi dikit na po siya. So ito po pag Eastern Mindanao, maging alerto at maging handa po ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands. Yung mga lugar po na yan, lagi ko pong binabalaan. Kasama rin ang Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental. Yung mga lugar ho na yan, maging alerto at maging handa kasi ito yung area of probability ng bagyo na nasa labas. Huwag muna nating isipin yung epekto ng LPA na unlikely dahil mahina lamang ito. Yung malakas na paparating po ang ating pinaghahandaan. Ito po, nakatumbok na eh. Tapos ito po, bukod po dyan sa Eastern Mindanao, ang Eastern Visayas din ay maaapektuhan, madidikitan po ng trap o extension po ng hangin ng bagyo nasa labas ng ating bansa. So maging alerto at maging handa rin po ang parte ng Leyte, Southern Leyte, ang Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran. Yang mga lugar ho na yan ay pinaghahanda sa posibleng magiging epekto ng bagyo na nasa labas ng ating PAR, pati na rin ng LPA po na nandito na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon naman, yun lang ba ang maapektuhan? Meron pa po. Possible kung mag-record po ito, mahagip ng trap extension ng hangin ang ilang bahagi po ng North Luzon. So maging handa at maging alerto ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Kasama rin ho ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ang Batanes, ang Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra at ang Apayao. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko, mataas ang tsansa na maapektuhan po ng LPA na nasa loob ng ating bansa kasama na yung bagyo na paparating sa ating Philippine Area of Responsibility. And ine-expect natin May 7 hanggang sa May 11 po ang pagpasok nito
sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ano yung mga dapat nating gawin, no? Mamaya yung mga tanong ho ninyo, sasagutin ho natin. Pero bigyan ko muna kayo ng paalala. Unang-una, kailangan ho maging updated tayo sa lagay ng ating panahon. Sa update ko po, madaling araw pa lamang nagbibigay na ako ng forecast. Pero meron tayong extension na update bandang alas 5. So yung mga laging nakakarinig, nakakaintindi sa boses ko, alam nyo po kung sino po talaga yung nagre-report o nagsasalita. Minsan nabubulol tayo, pero normal lang yun kasi natural na boses ang ginagamit natin at hindi po AI, no? Alam po ninyo yan. So yung pangalawa, kailangan maging handa at maging alerto yung mga bahaing lugar. Maraming basura. Saan? Parte ng Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa paparating po na banta ng mga pag-uulan. So in-enjoy naman natin yung summer ng mainit na panahon nitong mga nakaraang buwan at sobrang init. Gusto talaga natin ng ulan. Pag nagka-ulan naman, tuloy-tuloy yung ulan, yun naman. Gusto naman natin ng tag-init. Hindi talaga natin malaman kung saan tayo lulugar, no? Pero maging handa, ha? Maglinis ng kapaligiran. Kasi ang basura, ang isa sa nagiging dahilan kaya nagkakaroon po ng mga biglaang pagbabaha, no? Lalo na sa mga low-lying areas. Ganun din, yung pangatlong paalala ko, i-safety po ang mga importanteng gamit, mga dokumento at papeles dahil ito pong paparating po na bagyo na ito ay posible pong magpaulan, no? Hindi lamang po, nakikita kasi natin dito, almost ilang araw ito pag pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Trap at extension ng hangin nito ang tila ang mas makakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Isa pang paalala ko, mag-imbak tayo ng pagkain na tatagal po na pang ilang araw. Ngayon pa lamang po, yung mga matagal ma-expired, bigas, no, itlog, mga delata, pwede ho yun. Kung ano lang yung kaya natin, hindi kailangan punuin ng ang rep, ang pantry, lagayan natin, hindi po kailangan punuin. Kung ano lang yung kaya. Eto pa, meron na ho ba tayong medical kit o tinatawag po natin na go bags? Importante ho yan. Hindi lang pag may lindol, hindi lang pag may mga malalakas na bagyo, kahit mahinang bagyo, kailangan lagi po yung nakaredy. Bibit-bitin na lang, dapat po meron tayo niyan. At yung isang paalala ko, wag ho natin kalimutan manalangin at magpasalamat sa Diyos sa araw-araw. Ipanalangin ho natin na itong bagyo ay mag-recurve, no? Mag-recurve at hindi po mag-landfall dito sa Eastern Visayas at ilang bahagi po ng North Luzon. Yung senaryo na sinabi ko noong nakaraan, sa unang senaryo, pwede itong mag-recurve, lilihis lamang at yung traffic extension lamang ng hangin na makakapekto, pero walang landfall senaryo. Yung pangalawang senaryo, pwede itong mag-landfall sa Eastern Visayas at tatawid dito sa may bandang Central Luzon. Medyo delikado ho yun and kapag yun na nangyari, medyo makakaranas talaga ng mas matitinding mga pag-ulan ang mga direktang lugar na maaapektuhan po ng bagyo na paparating. Ito po, no, kahit po tatlo ang samahan ng panahon na minomonitor na nakikita natin sa ating radar, ito ay hindi naman ganoon sobrang ka-delikado. Kasi itong isang LPA na unlikely ang category, nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, unlikely ito at pwede naman itong malusaw. Samantalang ito namang bagyo na nagbabantaan ng pumasok sa loob ng ating bansa, ilang oras o ilang araw simula ngayon ay nasa level 2 na category. Mabahala tayo kapag ito'y pumasok sa pagiging level 3, level 4 na category po ng bagyo, which is yun po ay delikado talaga. At ito namang isang LPA na nasa labas ng ating bansa, ito yung nasa medium dyan sa category ng LPA, pwede naman itong mag-recurve, no? Masyado itong malayo at walang direktang epekto. Ito po, no? Walang direktang epekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito namang bagyo na ito, wala pa rin. Ito po ay merong international name na hagupit. Samantalang ito pong LPA na unlikely ang category, meron ng direktang epekto sa ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao. So maging alerto at maging handa po tayo. Ngayon tinatanong sa atin, ilang bagyo ba ang papasok ngayong May, no? Sa pagkatala po ng Pag-asa, nasa 1 hanggang sa 2, pero nakikita natin 3, pero hindi naman lahat yan bagyo, no? Alam ho natin yan. Pwede yung iba dyan malusaw, pwedeng isa lang ang mabuo bilang bagyo ngayong pong Marso. At ngayon naman 2026, sa pagkatala din po ng Pag-asa, nasa 19 hanggang 20 po na bagyo ang pwede pong ma-develop at pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito rin yung karaniwang itinatanong sa atin, tapos na ba? And officially, wala na ba? Tapos na ba ang tag-ulan? Ito po, hindi pa po tapos ang tag-init, no? I mean tag-init po, no? Hindi pa tapos ang tag-init, pero nandun na tayo sa transition period papunta sa tag-ulan. Nararamdaman natin yan kapag madalas po ang mga local thunderstorms sa hapon at sa gabi. Yun yung transition period. Pag transition period po, from tag-init to tag-ulan, inaabot talaga yan ng ilang weeks, ilang buwan, bago po talaga officially i-declare na tag-ulan na.
Yung sinasabi naman na Super El Nino, mararanasan pa yan late 2026. So, dapat po nasagot ko yung mga katanungan ng mga kababayan natin. Summarize tayo ngayon. LPA na nasa loob ng ating PAR, ito po yon. At itong bagyo naman na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, level 2 na category, tropical storm, May 7 hanggang sa May 11 ang inaasahang pagpasok sa loob ng ating bansa. Ito namang isang LPA, nasa medium chance pero pwedeng mag-recurve at hindi magkaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Meron din tayong easterlies pero wala pa tayong habagat. Yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.